Nagugustuhan na nga sa panahon natin sa ngayon yung mga retro style o mga classic bike ngayon dito sa atin. Kasi guys, dati pa naman po maaangas naman talaga ang mga motorcycle na ito. Pero alam naman natin guys na pagdating sa kanyang power output is hindi nga po ito ang nagugustuhan ng ating mga kababayan, lalo na yung mga bata pang edad. Sabi pa nga ng iba, pang tatay style nga daw po ang motorcycle na ito. Pero ngayon nga po is habang pausbong ng pausbong ang technology at payunik na payunik ang mga iba't ibang motorcycle na naglalabasan, madami na din po sa ating mga kababayan ang nagugustuhan nga po ang mga retro style or classic bike. Meron kasi silang mga maangas and simple pero ang lakas ng datingan na disenyo ng motorcycle. Samahan mo pa po na meron din pong uniqueness and hindi malulumang itsura. Dito sa Pilipinas, napakadami na nating mapagpipilian guys na iba't ibang motorcycle brand nga po na meron nga pong category ng classic bike. Kaya nga dito sa video na to guys is meron po tayong pag-uusapan na isa nga po na talaga namang pong sulit na classic bike. Merong maangas na physical appearance, magagandang bodyworks, may kalidad na makina at isa pa, mura nga po ang kanyang presyo. Dito nga sa episode na to guys is aalamin natin ang kanyang specs, features at kung gaano nga ba kasulit ang classic bike na ito. Kaya samahan nyo ako guys na pag-usapan ang motorcycle na ito. Pero bago yan, baka pwede naman na pa-subscribe ng aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na i-upload ko. Guys, baka pwede naman na pa-like and follow ng aking Facebook page. Nasa description po ang link. Kaya make sure guys na tapusin nyo ang video na ito para malaman nyo ang information may kinalaman sa motorcycle na ito. Ang tinutukoy ko nga guys is walang iba kundi si Keyway Cafe Racer 152. Yes naman guys, kitang kita naman po sa classic bike nito na napaka retro style talaga, napaka futuristic po, kahit nga po sabihin pa natin na tatay style siya. Yan kasi ang kalamitang binabanggit ng iba nating mga kababayan dito sa Pilipinas guys, na kapag nakakakita sila ng classic design na motorcycle, tatay style daw po ang motorcycle na yan. Syempre guys, sa category na to makakaasa ka nga po motorcycle na mga classic bike na meron siyang body posture na relax at magaganda nga po at hindi ka gaanong pagod kapag nagra-rides ka dito. Meron din po siyang unique and maaangas na physical appearance. Samahan mo pa po sa kanya nga pong magaganda bodyworks na maaasahan mo, meron din naman po talagang kalidad. Ang Keyway guys is naandito na rin po yan sa Pilipinas. Nagdi-dealer na rin po sila ng mga motorcycle nila dito para nga po i-market sa Pilipinas. Magkaka-tie up nga po ang brand na Euro Motors, SYM at Keyway para nga po magbenta dito sa atin ng mga motor nila. Pinapangunahan nga po ito ng motorcycle brand na si Mitsukoshi. Ngayon guys, kung pag-uusapan naman natin ang physical appearance ng motorcycle na ito, ang Keyway Cafe Racer 152, makikitaan din talaga siya guys na napaka-unique din po. Samahan mo pa po sa magagandang bodyworks. Meron siyang simpleng disenyo pero ang lakas nga po ng datingan niya, lalo na nga po sa kanyang headlight na meron talagang pagka-retro style. Talagang 90s kung titignan, pero kung makikita mo ang kanyang pagkakadisenyo sa kanya, sunod din naman talaga sa uso, katulad din ng ibang mga classic bike na nakikita natin sa ngayon. At dahil sa available na nga po ang motorcycle na yan dito sa Pilipinas, pag-usapan na po natin ang kanyang engine specs at ang kanyang features, at pag-usapan din po natin kung magkano nga ba ang kanyang presyo and ang kanyang down payment. Pagdating nga po sa kanyang engine type guys, meron nga po siyang 149 cubic centimeter engine displacement, naka 4
stroke na single cylinder, and meron po siyang sukat na boarding stroke na 62mm by 42.05mm. At pagdating po sa kanyang valve guys, meron po siyang 2 valves lamang, kaya makakaasa ka nga po ng kanyang power output is sakto lamang. Pagdating nga po sa kanyang fuel system guys, siya nga po is naka-carburetor type pa po, and ang kanyang cooling system is naka-air cooled engine. Isa nga po guys na nakikita kong downside sa motorcycle nito dahil sa naka 5-speed gearbox pa lamang po ang kanyang transmission. Pagdating naman po sa kanyang compression ratio, meron po siyang sukat na 9.3:1. Kung mapapansin natin guys ang kanyang engine specs, ang kanyang engine type, makikita natin na sakto at common engine type para sa isang 150cc na motorcycle, kasi nga mapapansin din natin guys na ang motorcycle nito is mura po ang kanyang presyo, kaya makikita natin sa specs and features niya na sakto lang din at panapat lang din sa presyo niya. Ngayon guys, dumako naman po tayo sa kanyang dimension and ang kanyang mga capacity. Pagdating nga po sa kanyang length, width and height, meron nga po siyang sukat na 1916mm, at sa kanya naman pong width guys is meron nga pong sukat na 700mm. Ang kanyang height naman guys is may sukat na 1012mm. Pagdating po sa kanyang ground clearance, meron siyang sukat na 160mm, at ang kanyang fuel tank capacity is meron nga pong 12 liters. Meron nga po siyang dry weight na 110 kg para sa isang 150cc na classic bike guys. Magaan po ang bigat na yan at okay na okay at pwedeng pwede para sa mga beginners. Ngayon guys, pag-usapan naman po natin ang kanyang mga suspension. Sa kanya nga pong unahang suspension, meron nga po siyang front suspension na telescopic fork, at meron nga po siyang rear suspension na telescopic coil spring oil na meron nga pong baso na kung titingnan guys parang aftermarket na nga po ang suspension na ito. Ito nga po guys is dual shock absorber. Makakaasa kang meron nga pong magandang bounce ang kanyang suspension. Kanya nga pong front wheel guys, meron nga po itong sukat na 2.50 by 17 inches, at ang kanya namang rear wheel guys is meron nga pong sukat na 90 by 90 by 17. Ngayon dumako naman po tayo sa kanyang braking system. Sa kanya nga pong braking system guys, sa unahan meron nga po itong disc brake, and sa likuran naman po siya po is naka drum brake pa lamang po. Wala po siyang ABS o CBS, pero para sa isang kapasidad na ganyang makina, sapat na rin po ang stopping power na yan para sa ganyang braking system. Kamusta naman kaya sa kanyang power performance? Ilan kaya ang kanyang maximum power and ang kanyang maximum torque? Ngayon guys, pag-usapan natin ang kanyang maximum power output. Pagdating nga sa kanyang maximum power, meron siyang 8.5 kilowatts at 8,500 RPM, and meron naman po siyang maximum torque na 11.1 Newton meter of torque at 6,000 RPM. Kitang kita guys sa kapasidad ng power performance na yan, nasakto lang po talaga ang kanyang power output. Hindi ganun kalakas, hindi din ganun kahina. Sapat lang at akbang-akma para nga po sa gagamit na mga beginners gustong magtutong mag-motorcycle. And kitang-kita din naman po sa kanyang category na ang motorcycle na ito is classic bike. Hindi po talaga siya nakadesenyo para sa mga aggressive ride. Siya po is nakadesenyo para sa mga chill ride and mga long ride na meron nga pong relax. Hindi mapapagod ang iyong katawan dahil sa mayroon din siyang relax na body posture, tapos sapat lamang po na power output. Ngayon guys, pag-usapan na po natin ang kanyang presyo. Pagdating nga po sa kanyang cash price guys, dito nga po sa Pilipinas nagkakahalaga nga po ang Cafe Racer 152 ni Kiway ng 66,300 pesos. Yes guys, ganyan nga po kamura ang classic bike na ito. Talagang masasabi mong sulit na sulit din talaga siya. Ngayon guys, kung kukunin nyo naman po siya sa installment, ang kanya nga pong down payment guys is nagsisimula po sa 3,500 pesos. Depende po sa kasa guys. Kaya po yung kanyang monthly po is wala tayong mababanggit kasi nakadepende po sa kasas na inyong pupuntahan kung magkano po ang kanyang down payment and ang kanyang monthly. I suggest guys na kung balak nyo nga pong kumuha ng motorcycle nito, magtungo din po kayo sa mga motorcycle outlet ni Kiway para nga po sa karagdagang information may kinalaman nga po sa motorcycle na ito. Napakasulit and napaka-futuristic and talaga namang sabay sa uso at retro style classic po ang motorcycle na ito. Si Kiway Cafe Racer 152. Kayo guys, anong masasabi nyo sa motor na ito? Paki-comment naman ang inyong reaksyon. Maraming salamat po. Bago matapos ang video na to guys, baka pwede naman na pahingi ng isang like mula sa inyo bilang pagsuporta sa ating munting video. Maraming salamat po. So pwede mo na rin i-share para din malaman ng iba nating mga ka-rider. Sa tingin ko guys is dito ko na lamang po tatapusin ang ating vlog. I hope na nag-enjoy kayo sa aking hinandang video para sa inyo. Pinasisigla ko din kayo guys na i-subscribe ang aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na i-upload ko. So dito ko na lamang po tatapusin
tapusin. Maraming salamat po, Ichi Boy. Thank you!